10:00 ng gabi nang makauwi si Melodia mula sa overtime sa trabaho, biglang sumigaw ang kanyang asawa at tinampal siya sa mukha. Sinasabi, magluto ka ngang masarap na pagkain. Tingnan mo, nagugutom na ang pamilya ko. Habang nakita niya ang bahay na punong kalat at basura, nanatili siyang tahimik at pumunta sa kusina upang maghanda ng isang plano. 15 minuto ang lumipas, at nang pumasok ang asawa at ang kanyang pamilya sa kusina, nagulat sila at nagsigawan nang nakita nila ang nakalatak sa mesa. Pinasisiko silang lahat. Ngunit bago magsimula ang kwento, isulat muna ninyo sa komento kung saan kayo nanggaling. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lumago ang channel na ito at makapagbigay ng mas kahanga-hangang mga kwento. Nang gabing iyon, napakalamig ng hangin na tumutusok hanggang sa buto, ngunit ang lamig na iyon ay hindi kapantay ng pagod na bumabalot sa buong katawan ni Melodia. Ang orasan sa kanyang pulso ay nagpapakita ng 10:00 ng 15 minuto ng gabi. Bilang isang profesional na kababayhan na kailangang mag-overtime upang tapusin ang mga naipon na financial report ng kumpanya mula pa nung simula ng buwan, iisa lang ang nasa isip ni Melodia, ang humiga sa malambot na kama at magpahinga. Si Melodia ay isang babaeng Katoliko na laging nagsisikap na tuparin ang kanyang nga tungkulin ng may buong puso, maging sa trabaho o sa kanyang tahanan. Sa mahabang panahon, nagtitiis siya sa ugali ng kanyang asawa at ng pamilya ng kanyang biyenan. Umaasa siyang balang araw, igagalang nila ang lahat ng kanyang pagsisikap, ngunit ang pag-asang iyon ay tila palaging tinatampal ng hangin. Mabigat ang bawat hakbang niya habang tinatahak ang bakuran ng malaking bahay na pag-ari niya. Isang bahay na binili niya sa pawis ng sarili niyang kamay bago pa man siya magpakasal kay Aldrich. Nang paikutin niya ang hawakan ng pinto at itula ito, ang tanawin sa harap niya ay tila nagpatigil ang daloy ng kanyang dugo. Ang bahay na maingat niyang nilinis bago umalis ngang umaga ay naging katulad ng isang tambakan ng basura. Ang tanawin ay talagang nakasakit ng puso. Mga wrapper junk food ang nakakalat sa mamahaling area rug. Mga mumongang pagkain ang nakakalat sa buong ibabaw ng malambot na sofa sa sala. At ilang basong may natumba na soft drinks ang nagpababa ng malakit na mansa sa ibabaw ng salamin ng mesa. Hindi pa nagtatagal na huminga ng malalim si Melodia upang palakasin ang dibdib na nagsisimula ng kumukulog. Isang malaking anino ang biglang gumalaw nang mabilis patungo sa kanya mula sa sala, walang anumang babala. Isang malakas na sampal ang bumaksak ng tama sa kanang pisngi ni Melodia. Ang tunok ng sampal ay umugong ng matalas sa tahimik na gabi sa loob ng bahay. Natapon ang ulo ni Melodia sa gilid dahil sa lakas ng hampas ng kamay ng kanyang asawa. Isang matinding init at hapdi ang agat na kumalat sa kanyang mukha, kasunod ang pamamanhit na nagpagaling ng isa sa kanyang nga tainga. Ang taong kararating lang na itaas ng kamay at saktan siya ay si Aldrich. Ang lalaki ay nakatayo ng maayos sa harap niya, humihinga ng mabilis habang pinipigilan ang galit na halos sumabog. Tiningnan ni Aldrich si Melodia na parang isang kriminal na gumawa ng malaking kasalanan. Namumula ang mukha ng asawa, nagmamansa ang galit. Kitang-kita ang maugat sa leg nito at ang kamay na kararating lang na sumampal sa asawa ay nananatiling nakakulong sa tabi ng katawan niya. Wala ni katiting na pagsisisi o pagkagilty sa mga mata ng lalaking iyon. Magluto ka agad ng masarap na pagkain. Tingnan mo, nagugutom na ang pamilya ko, sigaw ni Aldrich sa kanyang bariton na boses na umaling-aungaw sa buong silid. Hindi man lang inisip ng lalaki ang kalagayan ng kanyang asawa na namumutla at kababalik lang mula sa trabaho para kumita ng pera para tustusan ang lahat ng kakulangan ng pamilya. Para kay Aldrich, ang pangunahing tungkulin ng isang asawa ay ang maglingkod sa kanya at sa pamilya niya ng walang tutol, kahit gaano kapagod ang babae sa labas. Mula sa sala, narinig ang isang mapanuyasnak na tawa na nakasakit sa puso. Nanggaling ito kay Nanay Virgie, biyanang babae ni Melodia na nakaupo ng komportable sa sofa. Hawak ng matandang babae ang remote ng TV, walang anumang gulat sa karahasang naganap lang. Sa tabi niya nakaupo si Charis, hipak ni Melodia, na abala sa pagpapaganda ng kanyang makukong pula. Pareho silang hindi naabala kahit kaunti sa gulo.
Pareho silang kumilos na parang ang karahasang nangyari sa pintuan ay isang magandang palabas na nakakaalif. Anong klase kang asawa? Ngayon ka lang umuwi. Ang bahay ay parang kapalbutas na barko. Ang asawa at mga manugang ko ay nagugutom at pinabayaan mo lang. Akala mo kung sino ka sa bahay na ito. Magising ka sa katotohanan. Manugang ka lang na ang trabaho ay alagaan kami. Sita ni Nanay Virgie sa napakataas na tono habang tinitignan si Melodiang may pag-ayaw at pagkamuhi. Matagal nang itinuturing ni Nanay Virgie na ang presensya ni Melodia sa bahay ay katulad lang isang libreng katulong na maari nilang utusan anumang oras. Hindi mapigilan ni Charisse ang sarili. Ang babaeng adik sa kayamanan ay sumali sa pag-atake nang hindi inililayo ang paningin sa kanyang makuko. Tama ang sinabi ni Nanay. Masyadong mabait si Kuya Aldrich para pananatilihin ka. Dapat maganap ang kuya ko ang asawang mas matino, isa na marunong maglingkod sa pamilya ang asawa at hindi nagpapabaya. Walang silbi ang pagtatrabaho sa opisina kung ang mag-alagang bahay at magluto ay hindi mo kayang gawin. Tingnan mo ang sarili mo. Gulong-gulo ang itsura mo. Nang marinig ang lahat ng pagmamura, pang-aabuso, at pangungutya, hindi nagbigay nga reaksyon si Melodia na katulad ng karaniwang babae. Hindi siya nagpatak ng luha. Hindi siya sumigaw ng istriko. Hindi pa niya hinawakan ang piski niyang nagsisimula ng mamaga at namumukto. May bakas ng sariwang dugo sa sulok ng kanyang mga labi. Sa loob ng kanyang dibdib, lahat ng pagmamahal, respeto at pagtitiis na matagal na niyang pinairal para kay Aldrich ay nawasak ng walang natira. Dahan-dahang itinuwit ni Melodia ang kanyang ulo, inaayos ang kanyang damit ng buong katahimikan at tiningnan ng isa-isa si Aldrich, si Nanay Virgie at si Charisse. Ang tingin ng babae ay malamig na malamig, walang laman at tumutusok na parang kutsilyo na gawa sa yelo. Hindi ito ang tingin ng takot mula sa isang biktima, ito ang tingin ng isang taong inilibing na ng malalim ang kanyang habag. Itinapat ni Melodia ang kanyang hinlalaki at pinunasan ang sulok ng namumukto niyang labi. Sandaling tiningnan ang pula ang dugo sa kanyang daliri. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya, isang ngiti na nakakatakot at puno ng misteryo. Nang wala ni isang salitang sinabi para sumagot sa kanila o ipagtanggol ang sarili, bumaling si Melodia at lumakad nang may napakahusay na hakbang patungo sa kusina. Ang kanyang desisyon ay pinal na. Wala nang pabalik para sa lalaking naglakasloob na sugatan siya. Ang kalmadong ugali ni Melodia na hindi tumutugon ay nagbigay na labis na kumpiyansa kay Aldrich. Umungol ang lalaki ng may kayabangan. Akala niya ay sumuko na ang asawa at nagpasakop sa kapangyarihan niya tulad ng manakaraang araw. Bumalik si Aldrich at lumakad patungo sa sala, sinumang ang kanyang ina at kapatid para ay pagpatuloy ang panonood ng TV. Ang 3 taong ito ay nahintay na may silbi ang hapunan na may ugaling parang sila ang pinakamataas na may kapangyarihan sa bahay. Hindi nila namamalayan na ginising nila lang ang galit ng tunay na may-ari ng bahay. Pagdating sa malawak na kusina na may mahahalagang kasangkapan, agad na isinara ni Melodia ang sliding na kahoy na pinto na nagpapagiwalay sa silid na iyon sa dining room. Mas malamig ang hangin sa loob ng kusina kumpara sa init ng galit na nagsusunog sa loob ng kanyang dibdib. Patag ang mukha ng babae, walang anumang pagkagulat. Lumakad siya sa tabi ng marmol na mesa ng kusina patungo sa pinakasulok na tila ordinaryong kabinete lang. Bahagya siyang yumukod at hinawakan ang ilalim ng kahoy na drawer ng kanyang nga daliri. Pagkahanap ng nakatagong lever na kahanay ng kahoy na ibabaw, pinindot niya ito ng malakas. Isang nakatagong compartment ang bumukas ng hindi gumagawa ng ingay. Mula sa loob ng maliit na espasyo, inilabas ni Melodia ang isang manipis at napakabagong touchscreen device. Isang bagay na palagi niyang itinatago ng mabuti mula sa kaalaman ng sinuman sa bahay, lalo ng kanyang asawa. Sinindihan ni Melodia ang screen ng device ng may napakatahimik na kilos, ngunit may tiyak na layunin. Nagliliwanag ang screen, nagpapakislap ng liwanag sa seryosong mukha niya. Binuksan niya ang isang high-level na security application para sa bahay.
Ang bahay na ito ay ganap na pag-ari ni Melodia nang wala sa kaalaman ng asawa at na pamilyang lumalason sa kanya. Nagpalagay na si Melodia ng network ng mataas na resolusyong surveillance camera sa bawat sulok ng silid na nakatago. Kasama na ang sala at ang living room kung saan naroon ang 3 tao ngayon. Kayang i-record ng kamera ang ngalarawan at mag-capture ng tunok ng napakahusay. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Melodia na pumindot ng ilang menu, nag-adjust ng internet network at nagbukas ng isang program para mag-livestream sa isa sa pinakamalaking social media platform. Dunay may dandang business partner, mga boss sa opisina at mga kaibigan si Aldrich. Puno ngang kalkulasyon ang mukha ni Melodia. Matagal na niyang inihanda ang lahat ng ebidensya ang kasamaan ng kanyang asawa, maingat na inayos ang plano at ang gabing ito ang pinaka-importanteng gabi ngang pagpapasya. Tiningnan ni Melodia ang timer sa sulok ng screen ng kanyang device. Nagbigay siya napakaikling deadline para gunawin ang lahat. Ang takdang oras ay nagsimula na mula sa sandaling iyon. Eksaktong 15 minuto bago sumabog ang bomba ngang oras na kanyang nilikha na magwawasak sa buhay ni Aldrich at ng pamilya nito. Inilagay ni Melodia ang kanyang device sa mesa ng kusina na may suporta. Tinitiyak na nakatayo ng tuwid ang screen at malinaw na makikita ng kanyang mata. Pinindot ni Melodia ang live button. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nangyayari sa sala ng kanyang bahay ay kumalat na sa buong digital na mundo ng walang hadlang. Matalinong i-play ni Melodia ang recording ng nangyari 5 minuto na ang nakalipas bilang pambungat ng stream. Malinaw na ipinakita na larawan ang sandali ng lumakad si Aldrich ng punong galit, itinataas ang kanang kamay at ibinababa ito ng malakas sa mukha ng kanyang asawa. Polituloy na pinatugtog ang recording na karahasan, kasabay na malinaw na audio na mga pang-aabuso ni Nanay Virgie at Caris na walang sensor. Makikita ni Melodia sa screen ng kanyang device kung paano biglang tumaas ang bilang ng mga manonood sa loob ng ilang segundo. Ang mataong nag-browse sa digital na mundo ng gabing iyon ay bigla na lamang nasangkot at naging saksi sa krimen na ginawa ni Aldrich sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang comment section sa screen ng device niya ay nagsimulang gumalaw ng balitulad ng baha. Libo-libo ang nagtupaengga mensaheng gulat na gulat, galit na galit at buong pusong kumukondena sa gawa ni Aldrich at engen kanyang pamilya. Maraming manonood ang agad na nakilala ang mukha ni Aldrich bilang isa sa mga manager sa isang malaking kumpanya na kilala sa magandang reputasyon. Hindi rin kakaunti ang mga netizen na nakilala si Caris na madalas nagpapakita ngang maluho niyang pamumuhay sa social media. At ngayon ay nalantad na ang katotohanan, ang kayamanang iyon ay resulta lang ng pangungupit sa buhay ni hipak nila. Nalantad ang tunay na pagkakakilanlan ngang tatlo sa gabing iyon din. Patuloy na binabantayan ni Melodia ang agos ng mga komento, ngumingiti ng mapanuyasnak habang nakikita ang pagkasira ng pekeng reputasyon na noon ay ipinagmamalaki ni Aldrich. Mula sa labas ng kusina, bahagyang narinig ang malakas na tunog na TV na halo-halo sa sigaw ni Aldrich. Melodia, bakit ang tagal? Wala pa ngang tubig sa mesa sa labas. Sinadya mo bang patayin kami sa uhaw pagkatapos mong makauwi ng huli? Sigaw ni Aldrich, punong kawalan ng pasensya. Sumali rin si Charis sa mataas na tono na masakit sa tainga. Ang kanyang boses ay perpektong na-record ng surveillance camera at na-livestream sa libu-libong online na manonood. Ang tamat na babae. Kuya Aldrich, tingnan mo na ang kusina. Baka natutulog na lang siya ron. Nahukutom na ako. Mula ng tanghali, hindi pa kumakain si nanay ng karne dahil sa asawa mong nakalimutang mamili. Ni hindi sumagot si Melodia sa tawag at sigaw mula sa labas. Inilayo ang tingin mula sa screen ng device patungo sa drawer ng makagamitan sa pagluluto. Kumuha siya ng pinakamalaking palayo na gawa sa makapal na metal. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kalan. Pagkatapos ay pinunuan ito ng halos puno ng malinis na tubig mula sa gripo. Narinig ang tunog ng pag-ignite nang sindihan niya ang kalan. Isang malaking asul na apoy ang nagsindi, dinidilaan ang ilalim ng palayok, dahan-dahang pinainit ang tubig sa loob nito.
Tumayo si Melodia, binabantayan ang nga bulang tubig na nagsisimulang lumabas mula sa ilalim ng palayok, naghihintay ng may pasensya hanggang talagang kumukulo ng husto ang tubig. Habang naghihintay sa pakulong tubig, lumakad si Melodia patungo sa isa pang nakatagong drawer sa ilalim ng shelf ng pampalasa. Inilabas niya ang isang black velvet na kahon na imbakan ng relo at isang maliit na document bag. Ang velvet na kahon ay naglalaman ng 5 pirasong mahal na limited edition na relo na binili gamit ang pera kumpanyang ninakaw nito, mga bagay na lagi niyang ipinagmamalaki bilang simbolo na tagumpay. Habang ang maliit na bag ay naglalaman ng lihim na bankbook na pinagtataguan ni Aldrich ng pera na lagi niyang itinatago mula sa kanyang lehitimong asawa. Pati na rin ang talangang nga transaksyon ng perang ginastos niya para tustusan ang maluho niyang pamumuhay ng kanyang ina at kapatid na labis na materialista. Inayos ni Melodia ang mamahalagang bagay na iyon ng maayos sa mesa ng kusina, katabi ng palayo na kumukulo na ng malakas at naglalabas ng makapal na usok. Malapit na ang takdang oras na kanyang itinakda. Kumukulo ng galit ang tubig sa palayok na nagpapahiwatig ng pinakamataas na temperatura. Sa napakahusay na kilos ngang kamay na parang naglalagay ngang karne sa sabaw, isa-isang kinuhani, Melodia ang mamahal na relo ni Aldrich mula sa loob ngang itim na velvet na kahon. Itinataas niya ang bawat mahal na relo ng mataas sa ibabaw ngang palayok, pagkatapos ay inihagis ng walang pag-aalangan. Ang tunong ng pagsakpak ng metal sa ilalim ng palayok ay marikit na umalingaw ng lumubok ang mahalagang bagay na nakakahalaga ng milyon-milyong piso sa ilalim ng kumukulong tubig. Paulit-ulit niyang ginawa ito hanggang wala nang natitira ni isang relo sa loob ng kahon. Kasunod nito, kinuha ni Melodia ang lihim na bankbook ng kanyang asawa. Binuksan niya ito, pinunit ang mapahina ng isa-isa ng may katahimikan, ipinakita ang hanay ng mamaitim na transaksyon. Pagkatapos ay itinapon ang mapirasong papel na iyon sa kumukulong tubig. Ang papel ay agad na nawasak sa mataas na temperatura, kumalat ang tinta nito, nagbago ang kulay ng tubig sa malabo at maitim, sinisira ang lahat ng ebidensya ng assets na matagal na itinago ng laking iyon. Ang pangunahing at pinakamahalagang pagkain ng gabing iyon ay handa na sa ibabaw ng kalan. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ang mabigat at mabilis na tunog ng mahakbang na tumatahak sa sahig, lalong lumalapit sa pintuan ng kusina. Si Aldrich ay wala nang natitirang pasensya. Ang lalaki ay lumakat ng may galit na umaapaw patungo sa pinakainaralan ng kanyang asawa. Nakatayo ng tuwid si Melodia sa tabi ng mesa ng kusina, ang mukha ay puno ng kasiyahan habang tinatanggap ang pagdating ng asawa para makita ang sorpresa na kanyang inihanda. Isang malakas na tunog ng pagdausdos ay narinig ng biglang itulak ng malalakas mula sa labas ang sliding na kahoy na pinto. Ang kahoy na pinto ay bumaksak sa pader nang may tunog na pumutok sa tainga, nagpapakitang kalakihan galit nung taong nagbukas nito. Pumasok si Aldrich sa kusina ng may mahahaba at mabilis na hakbang at mabilis na pahinga. Wala na itong natitirang pasensya matapos maghintay ng putaheng hindi pa rin dumarating. Namumula ang mukha nito, kitang-kita ang mga ugat sa noo at lig dahil sa pagpipigil ng galit na umaapaw. Handa na itong muling ibomba ang lahat ng sumpa at mungkahi at posibleng dakdak pang hambalos para mapasunod ang asawang tila naglakas loob ng suwayin siya, ngunit biglang natigil ang kanyang mahakbang sa gitnang silid. Kakaibang pakiramdam ang nasa loob ng kusina. Walang masarap na amoy ng sangkap na ginigisa, walang amoy ng litson, walang senyales na isang hapunan ang inihahanda para mabigyang kasiyahan ang gutom ng kanyang pamilya. Ang punong hangin sa silid ay usok na mainit na tubig na napakakapal at may amoy ng basang metal na halong nasusuno na papel. Inilipat ni Aldrich rep-rep siyang tingin mula sa mukha ng asawa patungo sa mesang kusina. Ang mamatang nakasimangot ng galit ay agad na dumilat nang makita ang isang napakalalak na palayo na kumukulong malakas sa ibabaw ng kalan. Narinig ng kanyang matainga ang kakaibang tunog mula sa loob ng palayok. Tunog ng mabigat na metal na nagtatamaan at nagkakagaslas sa ilalim ng mainit na palayok. Unti-unting nanaig ang pag-usisa sa galit.
Dahan-dahang lumakat ang lalaki patungo sa mesa ng kusina. Eksakto sa tabing angkalan, nahulog ang kanyang tingin sa isang itim na velvet na kahon na walang laman. Kilala niya ng husto ang kahong iyon. Ito ang imbakan ng koleksyon ng kanyang mamahaling marelo, mabagay na lagi niyang ipinagmamalaki sa lahat bilang patunay ng pekeng tagumpay na kanyang itinayo. Sa tabing ang kahon ay nakalatag ang maliit na document bag na nakabukas ng malawak. Ang bag na matagal niyang itinatago dahil naglalaman ng kanyang lihim na bank book at talaan ng kanyang ilegal na pananalapi. Para bang tumigil ang puso ni Aldrich ng ilang segundo. Nagsimulang pumasok sa isip niya ang mga masamang pag-isip. Bahagya siyang iniunat ang katawan para makita ang laman ng palayo na kumukulong iyon. Sa pagitan ng makapal na uso, nakita ng kanyang mata ang isang tanawin na agad na winasa ang kanyang katinuan. Sa ilalim kapalayok, naglutangan ang 5 niyang mahal na limited edition na relo. Ang salamin ng relo ay nabasag na at tumibag dahil sa matinding init. Ang makarayom ng oras ay huminto na, at ang mga makina sa loob ay nabasag na rin sa kumukulong tubig. Hindi lang iyon sa pagitan ng tumpok nga nasirang metal na iyon ay lumulutang ang piraso ng papel na nawasa na. Ang tinta ng papel na iyon ay kumalat na, nagbago ang kulay ng sabaw sa malabo at marumi. Ang mapirasong papel na iyon ay mapahina, kanyang lihim na bankbook na naglalaman ng ebidensya ng kanyang makrimen sa pananalapi na ngayon ay walang natirang kahit bahagi. Anong ginawa mo, babaeng bali? Ang marelo ko iyan, ang lahat ng ari-arian ko. Sumabo ang sigaw ni Aldrich na pumutok sa taingang sinumang nakakarinig. Umurong ang lalaki ng may namumutlang mukha na halong galit na hindi mapigilan. Itinuro niya ang palayo ng nanginginig ang daliri. Tiningnan niya si Melodia na parang kakainin siya ng buhay. Lahat ng dangal at kayamanang impresyon na ipinong niya sa loop ng maraming taon ay naging basura, sa loop ng isang palayok, sa loop ng wala pang 15 minuto. Nang marinig ang istrikong sigaw mula sa kusina, nakmamadali at tumakbo paalis sa salasinan na Virgie at Carissa. Ang dalawang babaeng naghahabol ng kayamanan ay dumausdos sa kusina ng may mga mukha na nasa pagkagulat. Huminto ang kanilang mga hakbang eksakto sa likod ni Aldrich. Agad na hinawakan ni Nanay Virgie ang kanyang dibdib, nagulat sa kalagayan ng kusina na puno nga usok, habang ang kanyang nga mata ay naghahanap ngang pagkain na kanyang inaasahan. Si Charis, na laging curious tungkol sa mamahal na bagay, lumakat palapit at direktang tumingin sa palayok. Sumiga ng malakas ng istriko ang materialistang babae nang mapaktanto na ang mabagay na niluluto sa kalan ay koleksyon ng mamahaling relo ng kanyang kapatid na nakakahalaga ng daan-daang libo hanggang milyong piso. Kuya Aldrich, niluluto ng babaeng ito ang lahat ng iyong relo. Sinisira niya ang ating mga mahal na gamit, sigaw ni Charisse habang hihila-hila sa braso ng kapatid. Tiningnan niya si Melodia ng may punong pagkamuhi na parang sinira ni Melodia ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Sumali na rin si Nanay Virgie sa pag-aalburoto. Binubuhusan ng nasumpa ang kanyang manugang. Inakusahan si Melodiang sadyang gustong magparalisa sa anak niyang lalaki. Nakatayo ang tatlo sa lugar na iyon, sabay-sabay na inaatake si Melodia. Lumihang isang napakaingay at nakakagimbal na sitwasyon sa loob ng silid. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan at pang-aabuso, nanatiling nakatayo ng tuwid si Melodia sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng may ugaling kalinisan ay pinakrusa ang kanyang kamay sa harap ng dibdib ng may posturang napakayos at mahinahon. Wala kahit anumang takot sa kanyang mukha. Hinayaan niya ang 3 tao na sumigaw, magreklamo tungkol sa kanilang pekeng ari-arian. Ngumiti si Melodia ng bahagya at malamig habang tinitignan ng malalim ang mga mata ng kanyang asawa. Di ba kayo sumisigaw na gusto ninyong pinakamasarap at pinakamahal na pagkain ngayong gabi? Sige, kunin na ninyo habang mainit pa. Inihanda ko ang lahat ng inyong kasinungalingan at kayabangan sa loob ng palayok na iyon, sabi ni Melodia ng may boses na napakatahimik. Wala siyang intensyong itaas ng kauntiman ang kanyang boses. Ngunit bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay matalas na tumatastas sa puso ng kanyang makatunggali.
Sa gitnang kaguluhan at galit, nakitang naglilingkis na mata ni Charis ang isang elektronikong bagay na nakatayo ng tuwid sa sulok ng mesa ng kusina. Nakita niya ang maliwanag na screen ng device ni Melodia. Dahil sa kanyang mataas na pag-usisa, lumakad si Charis palapit sa device. Nagulat ang babae nang makita ang sariling mukha, mukhang nanay at mukhang kapatid niya na malinaw na nakalagay sa screen. Parang lumukso ang puso ni Charis palabas ng kanyang dibdib nang makita ang icon ng live stream sa sulok ng screen at ang bilang ng manonood na patuloy na lumalaki at umabot na sa 10,000. Mabilis na nagbasa ang kanyang mamata sa libu-libong komento ng mga netizen na dumadaloy ng tulat ng baha, kinokondena ang marahas na gawa ni Aldrich, binabastos ang ugali ni Nanay Virgie, at inilalantad si Charis bilang isang parasito na nanunuluyan. Kuya Aldrich, kuya, ini-livestream niya ang lahat ng ito sa social media. Lahat ng tao ay nakakakita sa atin, nakita nila ang nangyari sa sala kanina. Lahat ng kaibigan mo sa opisina ay nanonood na siguro ngayon. Sumigaw si Charis ng may boses na nanginginig ng husto. Namutla ang mukhang babae. Itinuturo ang device habang nangangatal ang kamay sa takot. Natanto niya na ang buhay panlipunang kanyang laging ipinagmamalaki ay nawasak na magpakailanman. Ang balita mula sa kapatid niya ay katulad na huling suntok na winasak ang natitirang katinuan ni Aldrich. Ang magandang reputasyon sa labas ng bahay ay lahat para sa lalaking iyon. Ang pag-isip na makikita ang kanyang nga boss, business partner at mga kaibigan ang tunay na ugali niya ngayong gabi ay nagpapalago ng dugo sa ulo ni Aldrich nang higit pa sa kumukulong tubig sa palayo. Nang pakiramdam niya ay wala na siyang may pagtanggol na kahit kaunting dangal, ang masamang panik ni Aldrich ay ganap na nangibabaw. Sa madilim na mga mata na punong layunin na dumahas, bumalik ang lalaki at dumampot ng mabigat na kahoy na upuan na nakalagay malapit sa kanya. Itinaas niya ng mataas ang mabigat na upuan sa ibabaw ng kanyang ulo, handang ihulog ang matigas na bagay na iyon sa katawan ng kanyang asawa. Ni hindi gumalaw si Melodia mula sa kanyang posisyon, matamang tinitingnan ang lalaking handang gumawa ng nakamamatay na karahasan. Eksaktong sa sandali ng iindayog ni Aldrich ang upuan pababa, isang napakalakas at nakakabasaga tainga na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw ng marikit sa harap na bakuran ng kanilang tahanan. Ang tunog ng sirena ay napalapit at nagulat sa lahat na titigil ang kamay ni Aldrich sa ere. Kasunod ng tunog ng sirena ay isang tunog ng gulong ng sasakyan na biglang pinigilan sa aspalto sa harap ng bahay. Ang ilawng rotator na pula at asul ay umikot ng mabilis na tumatagos sa salamin, lumilihang kakaibang mga anino na gumagalaw ng ligaw sa dingding ng silid. Sa loob ng ilang segundo, narinig ang mabibigat na hakbang na nagmamadaling tumawid sa bakuran, kasunod ng malakas na katok na paulit-ulit na tumatampal sa pinto. Ang katok ay marikit na nagpapahiwatig na ang mga taong nasa labas ay hindi mag-aalangan na saksak ang pintuan kung hindi ito agad bubuksan. Bumalik ang kamalayan ni Aldrich. Humina ang hawa niya sa upuang kahoy. Bumagsak ang mabigat na upuan sa sahig ng may malakas na tunog, nagtatanda sa katapusan ng katapangan ng duwarteng lalaki. Ang mukha ni Aldrich na noon ay namumula sa galit ay biglang naging maputla. Nagtingin siya patungo sa harapan ng bahay ng walang laman na tingin. Nagsimulang manginig ang katawan niya. Napagtanto na ang kanyang makrimen ngayong gabi ay umaakit sa pagdating ng maautoridad. Nang wala pang pahintulot ng sinuman sa loob ng bahay, ilang maopisyal na may uniforme ay pumasok ng mabilis nang napagtantong hindi nakakulong ng husto ang pinto. Mabilis silang humalaw, sinusubaybayan ang makasilid at direktang patungo sa pinakmulan na hulo sa kusina. 3 opisyal ang nakatayo sa pintuan ng kusina ng may handa. Matamang tinitignan si Aldrich na nakatayo nang nakatigil malapit sa nahulog na upuan. Kasunod ng mga opisyal, isang lalaking matatag ang katawan ang pumasok ng may dignidad. Nakasuot ang lalaking ang mayos na dark na suit, may hawak na eleganteng leather bag at tinitingnan ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Aldrich nang may tingin na napakahamak. Ang lalaking ito ay si Atty. Andres,
isang kilalang abogado na matagaw nang nagtatrabaho bilang gipersonaw na abogado ni Melodia. Ang gipag-dating ni Atty. Andres sa lugar na yung ay hindi aksidente. Binalak na ni Melodia ang lahat ng may perfeksyon. Bago pa man hawakan ni Aldrich ang kanyang pisngi, pinindot na ni Melodia ang isang maliit na emergency button na nakatago sa bulsa ng kanyang trabaho. Isang device na automatikong nagpapadala ng signal ng panganib sa tanggapan ng seguridad at direktang nakokonekta sa Atty. Andres at sa mga autoridad. Nang napagtanto na ang banta ay umaatake sa kanyang minamahal na anak, agad na nakplano ang taktika ni Nanay Fergie. Ang matandang babae ay mabilis na ibinaksak ang sarili sa malamig na tiling sahig. Nagsimula siyang umiyak nang parang umaatungal, nagre-reklamo ng malakas na pumutok sa katahimikan ng kusina. Binubuntal niya ang sariling dibdib na parang nakakaranas ng napakalim na pagdurusa. Sinisikap niyang akitin ang simpatiya ng nga opisyal na kararating. Itinuturo si Nanay Fergie ang kanyang manugang ng may dramatikong kilos. Kumikilos na parang siya at ang kanyang pamilya ang biktima ng isang babaeng nawalan ng isip. Mga opisyal, tulungan ninyo kami. Dakpin ninyo ang babaeng balif na ito. Ang durhakang manugang na ito ay nawalan ng katinuan. Biglang lang siyang umuwi at nagwala. Winasak ang lahat ng mahal na gamit ng anak ko. Niluto niya ang lahat ng ari-arian ng anak ko sa palayo na iyon. Gusto niyang patayin kaming dahan-dahan mula sa loob ng sarili naming tahanan. Ang anak ko ay nagtatanggol lang ng sarili niya, opisyal. Ang pagiyak ni Nanay Fergie ay napakapaniwala para sa sinumang hindi nakakaalam ng katotohanan sa likod ng pangyayaring iyon. Hindi naimpluensyahan ni kahit county si Atty. Andres ng murang palikpik na palabas. Ang matalaas na abogado ay dahan-dahang lumakat palapit, dumaan sa katawan ni Nanay Fergie na nakahiga sa sahig nang hindi ito tingingin kahit minsan. Huminto siya sa harap ng nangunguna sa grupo ng mga opisyal, pagkatapos ay binuksan ang kanyang bag ng tahimik. Mula sa bag, inilabas ni Atty. Andres ang isang manipis na tablet computer at isang map ng mga medikal na dokumento na na-legalize na. Ibinigay niya ang dokumento sa opisyal sa kanyang harap. Ang dokumento ay naglalaman ng rekord ng ospital na detalyadong nagtatala ng iba't ibang pasa at pisikal na pinsala na naranasan ni Melodia sa nakaraang ilang taon. Isang matibay na ebidensya and domestic violence na matagal nang tinatakpan. Hindi natigil doon si Atty. Andres. Sinindihan ang screen ng kanyang tablet at pinatuktok ang recording ng nangyari sa sala ilang minuto na ang nakalipas. Napalinaw na ipinakita ng recording kung paano itinataas ni Aldrich ang kamay at sinampal ang mukha ng kanyang asawang kababalik lang mula sa trabaho na nasaksihan ng kanyang ina at kapatid na talagang nagtatawa. Magandang gabi, mga opisyal. Ako si Atty. Andres, abogado ni Ginang Melodia. Tulad ng makikita ninyo mismo mula sa medical na record at recording ng surveillance camera na na-capture ngayong gabi, ang aking kliyente ay biktimang pisikal na karahasan na ginawang kanyang asawa ng si Nadia at paulit-ulit. Ang mga bagay sa palayo ay binili gamit ang pera ng kumpanyang ninakaw niya. Sinalin sila ng aking kliyente dahil ang mga bagay na iyon ay nagpapabigat sa maraming tao. Ang katotohanang hindi mapipigilan ay si Ginong Aldrich ay kararating lang na gumawa ng mabigat na pang-abuso at halos humampas sa aking kliyente gamit ang matinding bagay sa harap ng inyong lahat. Gawin na ninyo ang inyong tungkulin, opisyal. Dumanas ang paliwanag ni Atty. Andres ng walang putol, malinaw at lubang na kamamatay. Ang kanyang masalita ay nagluklok ng lahat ng butas ng makasinungalingang sinisikap na itayo ni Nanay Fergie. Hindi na kailangang mag-isip ng dalawang beses ang ma-opisyal pagkatapos makita ang matibay na ebidensya sa harap nila. Dalawang opisyal ang humakbang palapit at dinampot ang dalawang braso ni Aldrich. Ang mapagmataas na lalaking lagi niyang ipinagmamalaki ang sarili bilang pinakamay kapangyarihan sa tahanan ay hindi na makagalaw. Ang kanang kamay niya ay hinila ng marahas sa likod kasunod ng kaliwang kamay. Isang marikit na tunong metal ang narinig ng isang pares ng malamig na posas ang naksiksik sa kanyang mapulso.
Sinisikap ni Aldrich na kumawala, sinusumpa ang maopisyal at nagbabala sa harap ni Melodia, ngunit pinipilitang bumalik at itulak na lumakad patungo sa pintuan palabas. Nawasak ang kanyang dangal ng gabing iyon. Nang makita ang kapatid na inaaresto at tinatrato na parang isang ordinaryong kriminal, nawala ang kontrol ni Charisse. Ang materialistang babae na adik sa kayamanan ay humakbang pasulong ng hamon. Namumula ang mukha niya sa hiya at galit. Itinuturo niya ang mukha ni Melodia na nakatayo ng tahimik sa sulok ng silid. Sa tingin mo, sino ka para ireklamo ang kapatid ko? Sa tingin mo, dakila ka? Pakinggan mo ako ng mabuti, pesteng babae. Ito ang bahay ng kapatid ko. Ito ang bahay ng pamilya namin. Manugang ka lang na nakikitira dito. Kukuha ako ang lahat ng iyong murang damit at itatapon ka palabas ng aming bahay ngayong gabi. Wala kang karapatang tumapak dito pa, sigaw ni Charis ng buong lakas. Sinisikap na ipagtanggol ang pekeng kapangyarihang dati nilang tineteater. Sa pakikinig sa walang kabuluhang banta ng hangal na babaeng iyon, ngumiti ng bahagya si Attorney Andres. Hindi siya nagalit, kundi talagang naaliw sa antas ng kayabangan ng pamilyang ito. Nang maayos na kilos, muling ipinasok ni Attorney Andres ang kamay sa loop ng kanyang bag. Sa pagkakataong ito, inilabas niya ang isang makapal na dokumentong may takip na may selyo ng gobyerno. Isang opisyal na dokumento na may ganap na legal na kapangyarihan. Dahan-dahang lumakad si Attorney Andres palapit kay Charis, pagkatapos ay iniabot ang makapal na dokumento ng eksakto sa harap ng mukha ng babaeng nagwawala. Ibaba ninyo ang tono ng pagsasalita ninyo, Baining Charis. Tila sa mahabang panahon, nabubuhay kayo sa ilusyon ng kasinungalingang nilikha ng sarili ninyong kapatid. Pakibasa ang pangalang nakasulat sa sertipiko ngang titulo ngang lupa at gusaling ito. Basahin ninyo ng malakas para marinig din ng inyong ina. Ibinigay ni Attorney Andres ang hamon ng may mabigat na boses na nakakakilig. Sinalang ni Charis ang dokumento ng marahas. Mabilis ang paggalaw ng mata nito habang binabasa ang hanay ng pangungusap sa unang pahina ng opisyal na sertipiko. Biglang tila nasipsip ang lahat ng dugo sa katawan ng babae. Ang mukha niyang noon ay namumula sa galit ay biglang naging maputla tulad ng bangkay. Nanginginig ang kanyang magalabi habang binabasa ang pangalang makapal na nakaprint bilang eksklusibong may-ari ng malaking bahay at buong lupa sa paligid nito. Ang pangalang nakalista doon ay hindi pangalan ni Aldrich at lalo na ay hindi pangalan ng kanyang pamilya. Ang pangalang may-ari sa ilalim ng batas ng tanging Kastilyo na iyon ay si Melodia. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Charisse. Ang katotohanan ay tinampal ang kanyang mukha ng napakalakas, nagpapagising sa kanya na ang kanyang pamilya pala ang naging masamang parasito na nabubuhay sa pawis ng isang babaeng paulit-ulit nilang hinahamak. Ang pagguhong pamilyang ito ay nagsisimula pa lang. Biglang nagbago ang simula sa loob ng silid. Ang mainit na usok mula sa kalan na dating umaapaw ay tila nawalan ng lakas, pinalitan ng malamig na hawa mula sa masakit na katotohanan na kararating lang na may lantad. Nakatayo si Charisse nang hindi gumaganap habang bahagya ang bibig. Ang mga mata niya ay nakatuon sa opisyal na papel na may selyo ng estado na nasa kamay niya. Nanginginig ng husto ang kamay ng babae hanggang ang dulo ng papel ay marikit na nagkakagaslas. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga salitang nakalagay sa sertipiko. Umaasa siyang ang kanyang mga mata ay nagkakamali. Umaasa siyang may pangalan ng kanyang kapatid na nakalagay sa pagitan ng mga titik. Ngunit gaano man niya sisisikapin na itanggi ito, ang katotohanan na makapal na nakasulat doon ay hindi mabago. Ang pangalang nakasulat bilang legal na may-ari ng piraso ng lupa at lahat ng gusali nito ay ang pangalan ni Melodia. Walang pangalan si Aldrich, walang kahit anumang karapatan ang pamilyang kanyang asawa. Ang pekeng pakmamalaki na matagal nang ipinakmamalaki ni Charis ay nakadurok-durok na tumatama sa sahig ng katotohanan. Nang mapansin ni Nanay Virgie ang dramatikong pagbabago sa mukha ng kanyang anak na babae, dahan-dahang bumangon mula sa sahig ng may kahirapan.
Pinunasan ng matandang babae ang natitirang pekeng luha nito at agad na hinablot ang dokumento mula sa kamay ni Charis ng marahas. Ang mamata nito na nagsisimula ng kulugin ay kumitipit habang sinisikap na basahin ang pangalang nakasulat sa kolumna ngang pagmamayari. Nang tuluyan na nitong naunawaan ang katotohanan, umiling ng malakas si Nanay Virgie, tumatanggi na paniwalaan ang legal na katotohanan na bumabatok sa kanyang kayabangan. Palsipikadong dokumento ito. Kayo ay naksabuatan para dayain kami. Ang anak ko ay isang matagumpay na tao. Siya ang naktatayong bahay na ito mula sa simula. Siguradong pineke ninyo ang pirma ng aking anak para agawin ang kanyang ari-arian, sigaw ni Nanay Virgie ng maingay na nakpabago ngang tinik habang tinitiknan si Attorney Andres at si Melodia ng may matinding pagkamuhi. Inakusahan silang gumawa ang krimen pamamekeng dokumento para agawin ang yaman na matagal na niyang pinaniniwalaan bilang pag-ari ng sariling dugo at laman niya. Hindi na impluensyahan ni Attorney Andres sa walang batiagang akusasyon ng matandang babay. Ang bihasang abogado ay humakbang palapit ng isang hakbang, inayos ang makapal na dokumento mula sa kamay ni Nanay Virgie ng maayos ngunit may katigasan. Inaayos ang dulo ng papel na bahagyang nangusot dahil sa hawak ni Nanay Virgie, pagkatapos ay inipasok na muli sa loop ng kanyang leather bag. Ginang Virgie, iminumungkahi ko sa inyo na huwag na kayong magsalita na walang batayan na maaring magdagdag ng legal na pasanin sa inyo mismo. Ang sertipikong ito ay opisyal na inilabas ng ahensya ng gobyerno bago pa man napakasalan ng inyong anak ang aking kliyente. Kung naniniwala kayo na ito ay pandaraya, maari ninyong idampa kami sa korte, ngunit para ngayong gabing ito, ang batas ay ganap na nakakatayo sa panig ng aking kliyente. Dahil naaresto na si Ginoong Aldrich ng mga autoridad dahil sa kaso ng karahasan, kayong dalawa ay wala ng dahilan o pahintulot na manatili sa personal na ari-arian ng aking kliyente, sabi ni Attorney Andres nang may mabigat na bariton na umalingaunggaw sa buong silid. Pinipigilan ang bawat salita para tiyaking naunawaan ng dalawang babaeng parasito ang tunay na posisyon nila. Si Melodia na noon ay nanonood lang sa pagguho ang isipan ng pamilya ang kanyang asawa ay dahan-dahang humakbang palapit. Ang babaeng maayos ang pamumuhay ay tinitignan ng biyenang babae at hipag ng may matalas at walang kaluwagan na tingin. Lahat ng pagdurusa, paghamak, at pagod na naranasan niya sa loob ng maraming taon ay nakahanap na ng sariling takot. Lagi ninyong sinasabi na pabigat lang ako sa bahay na ito. Lagi kayong nakdaman na paglingkuran kayo tulad ng pamilyang hari. Ngayon ay naksalita na ang katotohanan, kayo ang tunay na pabigat. Kayo ang mga parasito na nanghitit ng pawis ko sa mahabang panahon. Attorney Andres, gaano katagal ang dapat nating ibigay sa mga bisitang hindi inaanyayahan na ito? Tanong ni Melodia nang hindi inilayo ang tingin sa namumutlang mukha ni Charis. 10 minuto, Ginang Melodia. Matagal na ito para tipunin ang kanilang personal na mga gamit bago ipasok ng security ng subdivision ang kanilang masarili, sagot ni Attorney Andres habang tinitingnan ang kanyang mahal na relo. Sa pakikinig sa napakamaikling deadline, sumigaw si Charis ng siyangkal. 10 minuto ay imposibleng oras para tipunin ang lahat ng koleksyon ng mahal na damit, bag at sapatos na binili niya gamit ang pera ni Melodia na pinakaalamanan ni Aldrich. Ngunit nang makita ang dalawang malalaking security na pumasok sa loob ng bahay at nakatayo ng may mga kamay sa dibdib sa sala, natanto ni Charis na hindi sila nakbibiro. Biglang bumalik ang babae at tumakbo ng mabilis paakyat ng hagdan patungo sa kwarto niya. Iniwan ang nanay niyang nagreklamo pa rin sa dining room. Wala nang ibang pagpipilian si Nanay Virgie kundi sundan ang kanyang anak na babae. Nagmumura at sinusumpa ang malas na tumama sa kanilang pamilya ng gabing iyon. Naging napakaingay sa itaas. Tunong ng pagsakpak ng pintuan ng aparador, pagpapasabok ng maleta sa sahig at iya ang gulat ay sabay-sabay na narinig. Naksiksik nakdamit si Charis ng walang ayos sa malaking malita. Nang sinubukang kuhanin ang ilang kahon ng alahas at branded na bag na nakalagay sa shelf, biglang narinig ang boses ni Attorney Andres mula sa pintuan ng kanyang kwarto.
Nakatayo ang abogado roon kasama ang isang security, binabantayan ang bawat galaw nila ng may intimidating na tingin. Iwanin na ang lahat ng mahal na bagay na iyon, Baining Charis. Mayroon kaming kumpletong tala na ang lahat ng mabagay na iyon ay binili gamit ang credit card sa pangalan ng aking kliyente. Pinapayagan lang kayong magdala ng pangunahing damit at magagamit na talagang binili ninyo gamit ang sarili ninyong pera. Kung may isa mang mahal na gamit ng aking kliyente ang mapasok sa maleta ninyo, direkta kitang ireklamo sa paratang ng pagnanakaw at pag-angkin. Banta ni Attorney Andres ng may katigasan, winasa ang pag-asa ni Charisse na makapag-uwi ng inagaw na kayamanan. Eksaktong 10 minuto ang lumipas, pinilit na bumaba mula sa itaas sina Nanay Virgie at Caris. Bawat isa sa kanila ay may isang malatang may lamang pangunahing damit lang. Ang kanilang mga mukha ay napakadugyot, basa sa luha at pawis ng takot. Walang nagbigay sa kanila na pagkakataon na makipag-ayos. Ang dalawang security ay nag-escort sa kanila habang lumalakad sa sala na nanatiling magulo patungo sa pinto na bukas ng malawak. Malakas ang hangin ng gabi, nagdadala ng malamig na hangin na tumutusok ng malalim sa buto. Nang humakbang sila sa labas ng pintuan, nakatayo si Melodia sa pintuan, tinitignan ang pag-alis nila ng may manipis na ngiting tagumpay. Ang pangunahing pintuan ng malaking bahay ay naksara ng mahigpit. Kasunod ang tunog ng susi na pinalipat ng 2 beses, isinasara sila mula sa maluho niyang pamumuhay na dati nilang tinatamasa ng libre. Ang mga security ay patuloy na nagabay sa kanila hanggang lumampas sa pangunahing rehas ng subdivision. Ang tunog ng bakal na naksara at nakalok ay naging simbolo ng walang hanggang paghihiwalay ng pamilyang ito sa karangyaan. Ngayon ay nakatayo sila sa gilid na malawak at tahimik na kalsada, kasama ang tunog ng kulili at ihip ng hangin ng gabi. Umupo si Nanay Virgie sa ibabaw ng kanyang maleta, inilulungkot ang kanyang kapalaran na nagbago ng 180 degree sa loop ng isang gabi lamang. Iniyakan niya ang anak niyang lalaki na ngayon ay nasa balik ng mga rehas at sinumpa ang manugang niyang walang konsyensya. Sa gitnang pag-iyak, biglang pinitas ngang katahimikan ngang gabi ang tunog ngang telepono mula sa bag ni Charis. Agad na kinuhang babae ang kanyang telepono nang nanginginig ang makamay. Agad na lumitaw ang pag-asa sa kanyang puso nang makita ang pangalan ng kontak na lumalabas sa maliwanag na screen. Ito ay tawag mula sa kanyang nobyo, isang lalaki mula sa isang napakamaluho niyang pamilya na laging pinagpapasyalan siya at nangako na pakakasalin siya sa maikling panahon. Agad na pinunasan ni Charisse ang kanyang luha, sinisikap na ayusin ang tono ngang boses para tunog ng matamis hanggat maari, nakahanap ngang lugar na masandalan at humingi ng tulong mula sa lalaking kanyang minamahal. Halo mahal, mabuti at tinawagan mo ako, nagdurusa ako ngayong gabi. Pinalayas kami ng baliw na hipag ko at kanang kanyang nanay mula sa bahay. Pumunta ka na dito at sunduin kami. Mahal, dalhin ang sasakyan mo ngayon. Hindi ko na matanggap ang kalagayan na ito sa gilid ng kalsada na parang walang tirahan, sabi ni Charis ng tamis at pagiyak na inakto. Umaasa na agad na darating ang nobyo niya bilang bayani na magliligtas sa kanya. Ngunit ang tugon na narinig mula sa kabilang linya ay hindi ang mga salitang pampalakas ng loop na inaasahan niya. Narinig ang isang mariing ungol na punong galit at pagkamuhi. Huwag na akong tawagin na mahal mo muli, mga mapanlin lang na pamilya. Sa tingin mo, hindi ko nakita ang livestream na naging viral sa lahat ng social media ngayong gabi. Nakita ng buong mundo ang pandidirha at karahasang ginawa ng kapatid mo at ng nanay mo. Ang pamilya ko ay lubhang nagbibigay ng halaga sa karangalan at hindi kami tatanggap ng babae mula sa pamilyang parasito na may record ng krimen. Natapos ang relasyon natin ngayong gabi rin. Huwag na akong tawagan muli o hanapin saan man ako. Pakiayos ang kapatid mong naaresto na iyon. Sinabi na nobyo nito ng may tronong umaling-aungaw na nakdadala ng brutal na pagtanggi nang hindi binibigyan si Charisse ng pagkakataong magpaliwanag kahit ano. Click, pinutol ng kabilang dako ang tawag ng walang pahintulot.
Nakatayo nang nakatigil si Charis habang tinitingnan ang screen ng kanyang telepono na ngayon ay lumabas ng liwanag. Nawasak ang kanyang huling pag-asa para makaalis sa pagdurusa ng gabing iyon. Ang brutal na pagtanggi nga nobyo nito ay ang panghuling suntok na nagbuksak ng lahat ng natitirang depensa niya. Binitawan ni Charis ang telepono sa aspalto at sumiga ng istriko ng buong lakas sa ilalim ng madilim na langit ng gabi. Inilulungkot ang ganap na pagkasira ng lahat ng pangarap niya sa hinaharap. Sa kabilang sulok na malayo sa liwanag ng mamahaling subdivision, nag-alala si Aldrich habang humaharap sa simulangang sariling impyerno sa mundo. Ang lalaking laging nagingat sa itsura para magmukhang isang importanteng opisyal ay ngayon ay nakakulong sa sulok ng silit na maputik at mabaho. Ang pansamantalang selda ang pagpigil ay napakalamig. Nakasemento lang ang sahig ng walang anumang higaan. Ang mahina na liwanag na ilaw mula sa koridor sa labas ang tanging pinakukunan ng liwanag na kumikislap sa namumutlang mukha nito na punong kawalan ng pag-asa. Yakap ngan dalawang kamay ang tuhod ng mahigpit, sinisikap na usiran ang lamig na tumusok na hanggang sa utak ng buto. Sa loob ng kanyang ulo, iba't ibang masamang pag-isip ang patuloy na umiikot. Iniisip niya ang reputasyon niyang nawasak na sa harap ng kanyang ma-boss at ma-business partner dahil sa live stream. Higit pa doon, iniisip niya ang banta nga, ulat ng embezzlement ng pondo nga, kumpanya na ibinato nga abogado ni Melodia. Kung totoo ang ulat na iyon, hindi lang ang trabaho niya ang mawawala kundi maraming taon din guhay niya ang magugos sa loob ng bilangguan. Lahat, nege pagmamalaki, kayabangan, at pekeng kapangyarihang itinayo niya ay gumuho sa isang gabi dahil sa sariling kahanggalan niyang minamalit ang kalmado ne isang babae. Dumating ang umaga, nagdadala ng nakakasilaw na araw ngunit hindi nagbibigay ng init para sa pamilyang ito. Matapos ang isang gabing natulog na yumuyukot sa mahabang upuan sa harap ng isang 24 oras na convenience store, nagising sina Nanay Fergie at Charis na ang katawan ay nababasag. Ang kanilang madamit ay gulong-gulo. Ang kanilang mamukha ay sunog na walang kolorete at ang tiyan nila ay patuloy na tumutunog na hinihingal para sa pagkain. Patuloy na nagrereklamo si Charis tungkol sa sakit ng kanyang likod, habang patuloy na sinusumpa ni Nanay Fergie ang malas na tumama sa kanila. Nang walang tiyak na destinasyon sa malaking lungsod, ang kanilang pangunahing prioridad ngayon ay maghanap ng pagkain at magrenta ng murang hotel para maligo. Naglakad ang dalawa ng parang luka, idinidiskarte ang bawat maleta patungo sa isang ATM machine na hindi kalayuan sa convenience store. Inilabas ni Nanay Fergie ang isang debit card na ibinigay sa kanya ni Aldrich para sa pag-asikaso ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ipinasok ng matandang babae ang card sa butas ng masin ng may punong pag-asa. Dahan-dahan na pinindot ng nga kulubot niyang daliri ang nga numero ngang password. Pinili niya ang withdrawal menungang sapat na halaga para magrenta ng kwarto. Ngunit biglang naging pula ang screen ng machine. Lumabas ang isang mensahe ng babala na nagsasabing kinansela ang transaksyon dahil nakablock ang account. Nagulat ng malaki si Nanay Fergie. Agad niyang inilabas ang card at sinabihan si Charis na subukan ang card nito. Ipinasok ni Charis ang kanyang card nang nanginginig ang kamay, pinindot ang password at sinubukan ang withdrawal, pareho rin ang nangyari. Tinanggihan ng machine ang kahilingan ng transaksyon na may mensaheng ang account ay nasa estado ng peg-freeze ng nga autoridad. Matinding gulat ang agad na bumaksak sa dalawang babay. Nagtinginan sila ng may mga mukhang takot. Sa kawalan ng pag-asa, tinawagan ni Charis ang customer service ng bangko para humingi ng paliwanag. Ang sagot ng kinatawan ng bangko sa kabilang linya ay naging sentensya ng kamatayan para sa kanilang pananalapi. Lahat ng account na konektado kay Aldrich ay opisyal na na-freeze ng nga autoridad. Dahil sa matibay na indikasyon ng money laundering at embezzlement ng pondo ng kumpanya na nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso, lahat ng akses sa pananalapi nila ay ganap na naputol nang wala ni isang pisong natira. Sa pakikinig ng paliwanag, halos nahimatay si Nanay Fergie sa harap ng ATM booth. Agad nilang binuksan ang mapitaka at binilang ang lahat ng natitira nilang cash.
Ang halaga ay napakalungkot, sapat lang para kumain ng 2 beses sa isang paluto sa gilid ng daan. Wala ni isang kaibigan o kamag-anak sa malaking lungsod na handang tumanggap sa pamilyang kasalukuyang sangkot sa nakakapahiyang viral na kaso. Tunay na naisolado sila mula sa mundo. Natanto nila na hindi sila mabubuhay ng matagal sa lungsod na may napakamahal na gastusin. Wala nang ibang pagpipilian para sa kanila kundi umalis sa lungsod at umuwi sa kanilang probinsya. Ang tanging poprotektahang lugar na maari nilang puntahan ay isang lumang bahay na kahoy na pamanang lolo at lola ni Aldrich, isang gusaling pinatagal na walang nakatira sa loob ng maraming taon. Sa natitira pa nilang barya, nagtiis ng gutom at sumakay sa pinakamura sa lahat ng pampublikong transportasyon patungo sa terminal ng bus. Ang terminal ay napakadumi. Punong ingay ng mga taong papunta't pabalik, matapang na amoy ng usok ng mga sasakyan at napakaliwanag na panahon. Bumili sila ng 2 tiket ng ordinaryong bus na walang aircon, ang tanging uri ng transportasyong kayang bayaran nila. Nang umakyat sila sa loob ng bus, ang mainit na simoy ay agad na bumungat sa kanilang mukha. Ang maupuan nga bus ay gawa sa nalalasok na tela na may ilang punit sa iba't ibang bahagi at napakakita ng espasyo sa pagitan ng maupuan. Puno ang bus ng maraming pasahero na may iba't ibang dala at mga produkto mula sa bukit, lumilihang ang pinaksamang amoy ng pawis sa hangin. Ang biyahe patungo sa probinsya ay maraming oras na tulad ng walang katapusang pagdurusa. Patuloy na nagreklamo si Nanay Fergie sa init, nagpapahangin ng kanyang mukha gamit ang piraso ng papel habang nakmumura tungkol sa kalagayan ng bus na para sa kanya ay napakawalang awa. Nakaupo si Charis sa tabi nito nang nakatipak ang mukha, umiyak ng tahimik. Inilulungkot ang kapalaran nito na nagbago mula sa isang sosyalista na mahilig magpakita sa isang pasahero ng ordinaryong bus na kailangang magtiyabaw sa mga taong noon ay hinahamak nito. Tuwing dumadaan ang bus sa mga butas sa kalsada, malakas na nag-ugoy-ugoy ang kanilang mga katawan, nagdadagdag pa sa pisikal at mental na pagdurusa na kanilang nararamdaman. Wala nang natitirang kaginhawahan, pagod lang ang lalong lumalala. Unti-unting nagdilim ang langit ng ibabasila ng bus sa isang 300 na kalsada ng probinsya. Ang hangin ng gabi sa probinsya ay mas malamig at tumusok sa buto kumpara sa lungsod. Walang sapat na paaliwanag sa kalsada, umasa lang sa liwanag ng buwan na paminsan-minsan ay natatakpan ng itim na ulap. Kailangan nilang maglakad ng yakap ang mga maleta sa mga nabutas na landas na tumatawid sa lugar ng taniman dahil walang pampublikong sasakyan ang tumatakbo sa gabi. Ang kanilang mga hakbang ay napakabigat. Ang tunog ng kuliglig at mga ibon sa gabi ay nagbibigay ng nakakamanggilabot na dama sa buong biyahe. Matapos maglakad ng matagal hanggang halos mabali ang kanilang paa, dumating sila sa harap ng bakuran ng lumang bahay ng angkan. Ang tanawin na nakita nila ay tunay na winasak ang natitirang pag-asa. Ang lumang bahay na pamana ay napakatakot na tumingin sa ilalim ng buwan. Ang bakuran nito ay punong matitinik na damo at masukal na halaman na umabot hanggang baywang ng isang matanda. Marami na sa magakaoy na dingding ang nadurog at natupok edad at termita. Bahaging ang bubong ay yumuko pababa, nagpapakita na maraming atip na nabasag na o nahulog. Ngumawa si Charis nang hindi makapaniwala na kailangan niyang gumastos ng kabataang panahon sa lugar na mas katulad ng bahay ng multo kaysa sa isang tirahan. Dahan-dahan na humakbang si Nanay Fergie sa gitnang madamo, itinulak ang pangunahing kahoy na pintuan na tila napakakaya na. Isang mahabang marikit na tunog ang narinig nang pinilit na gumalaw ang umaantak na bisagra ng pinto. Amoy ngang makapal na alikabok, bulok na kahoy, at dumingang paniki ang agad na sumalakay sa kanilang pandama na ubo ng malakas si Charis. Nang ang kanilang mata ay unti-unting nasanay sa kadiliman sa loob ng silid, muli silang tinampal ng masakit na katotohanan. Ang bahay ay walang kahit anumang muebles na maayos. Walang makinang salamin na sahig, mayroon lang siksik na lupa na basa at hindi pantay-pantay, walang kuryente at walang malinis na tubig maliban sa isang lumang balon sa likod na bakuran. Nanay, ayoko ritong manatili.
Nakakatakot at marumi ang lugar na ito. Hindi ako makakatulog sa sahig na lupa. Kailangan tayong bumalik sa lungsod, nanay, sigaw ni Charis habang umiyak ng parang iyak na iyak, tumatanggi na humakbang sa loop ng bahay na tila impyerno. Ibinaksak ni Nanay Virgie ang kanyang maleta sa sahig na lupa nang walang laman ang tingin, walang lakas na natitira sa kanya. Wala na tayong pagpipilian, Charise. Lahat ng ari-arian ay nawala na, walang mag-alaga pa sa atin. Ito na ang ating tirahan ngayon. Ang malungkot na salita ng nanay nito ay tunok na parang isang walang katapusang sumpa na tinatak ang kanilang kapalaran. Ang pamilya na noon ay nakpapakayabang at humahampas sa dignidad ng ibang tao para sa kasiyahan ng tiyan nila, ay kailangan na ngayong magsimula muli-mula sa pinakamababang antas ng kahirapan at pagdurusa sa isang lumang bahay na may sahig na lupa. Ang karma ay nagsilbi ngang kanyang panghuling putahe ng may ganap na perpeksyon. Maliwanag ang araw na sumisinag sa tapat ng gusali ng pangunahing opisina na mataas ang pagtatayo. Sa kabilang mga pader nga salamin ng maringal na gusaling opisina, ang kalagayan ng puso ni Aldrich ay kabaliktaran ng maliwanag na panahon. Kararating lang niyang palayain mula sa pansamantalang selda ng pulisya matapos ang nakakapagod na proseso ngang unang investigasyon na winasak ang natitirang dangal niya. Binigyan siya ng mga autoridad ng pansamantalang kalayaan dahil ang karagdagang investigasyon sa ebidensya ng pananalapi ay nangangailangan pa ng oras, ngunit ang status niya ay malinaw na bilang isang suspek. Sa damit na iyon pa rin mula ng gabing pangyayari, katawan na amoy pawis at mukha na kulay nga likabok na punong takot, pinilit ni Aldrich na humakbang patungo sa kanyang opisina. Ang isip niya ay punong isang pangunahing layunin iligtas ang kanyang trabaho. Para sa kanya, ang trabaho sa malaking kumpanya ang tanging buhay na natitira. Kung mawala ang trabaho niya, walang paraan para mabayaran ang mga naibaba niyang account, lalo na para maalagaan ang nanay at kapatid niya. Sinisikap ni Aldrich na ayusin ang kanyang mukha, sinisikap na ipakita ang nga natitira niyang dignidad. Kahit sa loob ng dibdib niya, nagdurusa ang puso sa takot. Nang pumasok si Aldrich sa pamamagitan ng automatikong salamin na pintuan sa lobi ng gusali, ang pagtanggap na naabutan niya ay ganap na labas sa inaasahan niya. Karaniwan ay magalang na yuyuko at magilo na babati ang mga security at receptionist. Ngunit ngayong umaga, ang simula ay napakalamig at nakakagimbal. Lahat ng nasa lobby ay tumigil ng sandali sa kanilang aktibidad para tumingin kay Aldrich. Ang kanilang tingin ay hindi na tingin ng respeto, ito ay tingin ng pagkamuhi, pagamak at panlalait. Ilang kawani ang hayagan pang nagbubulong sa isa't isa habang nagtatinginan sa direksyon niya, nagpapahiwatig na lahat sila ay nanot ng livestream na winasak ang kanyang reputasyon kagabi. Yumukot ng malalim si Aldrich, binibilisan ang kanyang hakbang patungo sa elevator. Sa loob ng makitit na elevator, ang ilang katrabaho niya na noon ay laging pumupuri sa kanya ay lumayo ang katawan, na parang si Aldrich ay nagdadala ng nakakahawang sakit. Ang sosyal na parusa ay napakatotohanang naramdaman at nakamasakit. Pumapasok ng direkta sa ego ni Aldrich na laging nagugutom sa paggalang. Pagdating sa palapag ng mga pinakamataas na opisyal ng kumpanya, agad na sinalubong si Aldrich ng matamang tingin ng sekretarya ng Chief Executive Officer. Hindi man lang pinayagan ng babae si Aldrich na maupo, kundi direkta siyang sinabihang pumasok sa boardroom dahil ang buong linya ng pamumuno ay nakihintay sa kanya. Nanginginig ang makamay ni Aldrich nang paikonin ang hawakan ng makapal na kahoy na pintuan. Nang mabuksan ang pintuan, nakita niya ang CEO na nakaupo sa dulo ng malaking bilog na mesa, sinasamahan ng ilang pinakamataas na opisyal ng kumpanya. Ang lahat ng kanilang mukha ay napakamahigpit at nagpapabutingang pinikpit na galit. Walang maliwanag na pagtanggap, walang ngitingang pakikipagkasamahan. Tinitignan ng CEO si Aldrich mula ulo hanggang paa nang may tingin na nagpapakitan ng matinding pagkabigo. Umupo. Aldrich, hindi na natin kailangang mag-aksaya ng maraming oras para ipaliwanag kung bakit ka nandito ngayong umaga.
Siguradong alam na alam mo kung gaano ang nangyari mula kagabi, sabi na Chiyo ng mabigat na boses na umalinggaw-ngaw sa buong silid. Hinila ni Aldrich ang upuan at umupo ng may nakayuko na postura, sinisikap na magmukhang napakababa para makaakit ng simpatiya. Ginoong CEO, lubos akong humihingi ng paumanhin sa gulo na naganap. Ang balita na kumakalat sa social media ay isang pagkakamali lang, isang ordinaryong away sa tahanan. Ang asawa ko ay nakakaranas ng matinding stress kaya kumilos siya ng wala sa ayos. Nangangako ako na malulutas ko ang personal na problema na ito agad para hindi maapektuhan ang pangalan ng ating kumpanya. Sa pakikininga, kasinungalingang patuloy na lumalabas sa bibig ni Aldrich, malakas na hinampas ng CEO ang mesa na nagulat si Aldrich sa kanyang upuan. Maglakas loob ka pa rin na baguhin ang makatotohanan sa harap namin, Aldrich. Libo-libo ang nakakita sa iyong pagtataas ng kamay para sampalin ang sariling asawa. At mas malala pa kaysa sa usapin sa tahanan ay ang financial report na natanggap namin ngayong umaga. Ang aming internal auditing team ay nakahanap ng matibay na ebidensya na nag-embezzle kang pondo ng proyekto na nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso sa loob ng 2 taon. Pinalso mo ang pirma, manipulahin ang mga ulat ng pagbili at ginamit ang perang kumpanya para sa personal na kapakanan ng iyong pamilya. Hindi na ito isang moral na issue. Ito ay isang malaking krimen. Biglang naging maputla tulad ng bangkay ang mukha ni Aldrich, nanginginig ng husto ang katawan niya, sa pakikinig na lubos ng nalantad ang kanyang krimen sa pananalapi, hindi na siya makapagpaliwanag. Lahat ng ebidensya na sinisikap niyang sirain sa kumukulong tubig kagabi ay nakopya na pala at ibinigay ng buo sa kumpanya. Sa pinakamataas na antas ng kawalan ng pag-asa, mula sa upuan ay bumagsak si Aldrich sa kanyang mangga tuhod sa ibabaw ng makapal na karpeteng sahig. Nagmamakaawa siyang napakalungkot, pinagsama ang 2 kamay sa harap ng dibdib, tinapon ang lahat ng dangal na nun ay ipinagmamalaki niya. Ginong CEO, sana ay mapatawad po ninyo ako, nagkamali po ako, ibabalik ko ang lahat ng pera. Pakiusap na huwag po akong tanggalin at huwag po akong ireklamo sa mga autoridad. Ako ang inaasahan ng pamilya ko. Ang nanay at kapatid ko ay labis na umaasa sa trabaho ko. Sana ay mahabagan po ninyo ako. Umiyak si Aldrich ng parang bata habang tumatagos ang maluha sa kanyang pisngi. Ang lalaking kagabi ay kumilos na parang isang malupit na may-ari ay ngayon ay umiyak na tulad ng isang batang takot. Tinitingnan ng CEO ang lalaking nakayukod sa harap nito ng walang kahit kaunting awa. Ang desisyon na palayasin at ipadakip kayo ay napagkasunduan na namin. Ngunit ang pangunahing stockholder ng kumpanyang ito na kararating lang ng kumpleto ang pag-ari ng kapangyarihan ngayong umaga ay nais personal na sabihin ang desisyon sa inyo. Hiniling niya na ang kapalaran ninyo ay ganap na may pasya sa kanyang desisyon ngayon. Eksaktong matapos na sabihin ng CEO ang pangungusap na iyon, dahan-dahang nagbukas ng malawak ang pintuan ng boardroom. Ang tunong taas na takong ay marikit na nagbitin sa istruktura ng kwarto habang tumawid ng may napaka-regular at maayos na ritmo sa sahig. Ibinaling ni Aldrich ang ulo sa direksyon ng pintuan para makita ang bagong pinakamataas na nagmamay-ari na magpapasyang kanyang kapalaran. Nang matumbok ng kanyang paningin ang taong humagbang papasok, parang huminto ang paghinga ni Aldrich. Parang tumigil ang tibok ng kanyang puso at ang buong daloing dugo sa katawan niya ay parang nagyelo. Ang babaeng may hijab na pumasok ng nakasuot ng napaka-eleganteng trabahong damit at nagpapalabas ng napakalaking aura ng kapangyarihan ay si Melodia, sarili niyang asawa, ang babaeng lagi niyang hinahamak, ang babaeng lagi niyang sinisita at ang babaeng kagabi ay niyang sinampal, ng malakas ay nakatayo ngayon sa harap niya bilang ang legal na may-ari ng kumpanyang kanyang kinatatrabahuhan. Dahan-dahang lumakat si Melodia, dumaan sa tabi ni Aldrich na naghihintay pa rin ng nakaluhod sa sahig. Umupo siya sa pangunahing upuan na agad na inialay ng CEO. Tinitingnan ni Melodia ang dati niyang asawa ng may tingin na mas malamig kaysa kagabi. Ang ganap na tagumpay ay nagpapabuti mula sa bawat pahinga niya, walang galit na sumabog.
mayroon lang katigasang nakamamatay. Tumayo ka na, Aldrich. Ang pagiyak at pagyuyukot sa sahig ay hindi magbabago ng katotohanan na ikaw ay isang kriminal. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki mo ang iyong posisyon sa harap ko at ng iyong pamilya. Nang hindi ninyo namamalayan na ako ang bumili ng malaking bahagi ng stocks ng kumpanyang ito, ibinigay ko sa iyo ang komportableng posisyon, binabantayan ka mula sa malayo, at binibigayan kang pagkakataon na maging mabuting lalaki. Ngunit ang iyong kasakiman at kayabangan ang nahukay ngang iyong sariling libingan, sabi ni Melodia ng may boses na napakatahimik, ngunit marikit na umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Hindi makapagsalita si Aldrich. Bukas ang bibig niya, ngunit walang ni isang tunok na lumabas. Ang katotohanang ito ay napakalaki at napakamasakit para maintindihan ng kanyang isip. Naparamdam niya na siya ay parang alikabok na walang halaga sa ilalim ng sapatos ng babae. Simula ngayon, tinanggal ka ng walang karangalan sa kumpanyang ito. Lahat ng natitirang assets ay sasamsamin para bayaran ang pagkalugi ng kumpanya. Ang aking abogado ay titiyak na matatanggap mo ang pinakamataas na parusa para sa kaso ng karahasan at embezzlement. Umalis na sa gusali nga aking kumpanya ngayon din bago ay escort namga security palabas sa harap ng lahat ng kawani na nagagalit sa iyo. Lumabas ng luka-luka si Aldrich mula sa silid na iyon nang walang laman ang tingin, natanto na ang buhay niya ay ganap nang nawasak ng walang kahit isang landas na maaring tahakin pabalik. Malayo mula sa ingaying lungsod na naging tahimik na saksi sa pagkasira ang dignidad ni Aldrich, isang kasing lakas na pagdurusa ang nagaganap sa isang liblib na probinsya. Napakatinding init ng tanghaling tapat na walang habas na nagsusunog, pinainit ang natuklap na bubong na lata ng isang lumang bahay na may sahig na lupa na naging huli nilang lugar na mapagtaguan. Ang hangin sa loob ng lumang bahay na pamana ng angkan ay napakalapot, mainit at nakakasakal sa pahinga. Walang aircon, walang electric fan at maging ang ihip ng hangin mula sa mga agwat ng bulok na kahoy na dingding ay hindi kayang paalisin ang nakakasilaw na init na nagdadala ng sakit sa katawan. Dito kailangang mabuhay ni Nanay Virgie at Caris matapos palayasin ng walang awa mula sa maluho niyang tahanan ni Melodia. Ang buhay na noon ay punong kaginhawahan at paglilingkod ng walang hangganan ay nagbago na ngayon sa pisikal at mental na pagdurusa na nagbubusog ng luha araw-araw. Nakaupo si Charis na nakasuporta sa bulok na kahoy na dingding, umiyak ng parang iyak na iyak habang inilulungkot ang maputlang balat na puno nga pulang agat na lamok noong gabi. Ang babae na karaniwan ay laging may maayos na itsura at malinis ay ngayon ay napakadugyot. Basa ang damit nito sa pawis, buhok na lapat-lapat at mukha na puno ng alikabok. Patuloy niyang pinupunas ang screen ng kanyang cellphone nang may kawalan ng pag-asa, naghahanap ng kahit isang tala ng internet signal na ganap na hindi ma-access sa liblib na probinsyang iyon. Nararamdaman niya na siya ay nakulong sa kulungan ng kahirapan na hiwalay mula sa mundong lagi niyang tinitirhan para ipakita ang kanyang pekeng pamumuhay. Habang si Nanay Virgie naman ay nakahiga sa gilid sa ibabaw ng manipis na banik na pandan, walang tigil na nagrereklamo sa sakit ng baywang at likot nito dahil sa pagtulok sa malamig at matigas na lupa sa gabi. Ang sakit nito sa mataas na presyon ng dugo ay madalas na bumabalik ngayon, ngunit wala itong kahit isang pisong pambiling ng gamot. Ang tunog ngang mabibigat na hakbang na dumudulas sa lupa ay pumutol sa pag-iyak ni Charis. Lumabas si Aldrich sa pintuan ng lumang bahay na iyon. Ang itsura ng lalaki ay mas nakakagimbal kaysa sa nanay at kapatid niya. Marumi ang damit, puno ng alikabok ang mukha, at nalulungkot ang mga mata na nagpapakita ng matinding pagod ng kaluluwa. Matapos mapaalis sa opisina ni Melodia, si Aldrich ay walang kahit isang sentimong natitira para manatili sa lungsod. Napilitan siyang ihagis ang lahat ng natitirang hiya at humingi ng utang sa isang manloloko sa probinsya. Ang manloloko ay nagpautang na may napakataas na interes. Ngunit si Aldrich ay walang pagpipilian dahil wala siyang kahit isang piso para bumili ng tiket ng bus. Maraming oras ang biyahe gamit ang economic bus na mainit at mapagod na nagpaganda ng kanyang itsura ng mas malala pa.
Nang makita ang pagdating ng anak na lalaki na palagi niyang minahal, hindi nakpakita ng kahit anumang kasiyahan si Nanay Fergie. Sa halip na yakapin si Aldrich ng mainit, ang matandang babae ay nagbangon ng may kahirapan at tinitingnan ang kanyang anak na may mga matang punong pagkamuhi. Ang dinamika ng pamilyang puno ng peg-plastic ay agad na gumuho nang harapin ang tunay na kahirapan at kakulangan. Ang mataong nun ay makakasabwat para hamakain si Melodia ay ngayon ay nakakainatake at nagsisisi sa isa tungkol sa pagkagiba nilang naranasan. Para saan ka pa pumunta rito, lalaking walang silbi? Pumunta ka ba para panoorin ang iyong ina na mamamatay sa gutom sa lumang bahay na ito? Lahat ng ito ay gawang katangahan mo. Kung nakaya mo lang pigilan ang galit mo at huwag na sana sinampalin ang babaeng iyon, natutulog pa tayo sa malambot na kama at kumakain ng karne araw-araw. Sinira mo ang kinabukasan ng iyong pamilya, sita ni Nanay Fergie ng maingay. Sumali rin si Charissa at pinakbuhos ang lahat na galit sa kapatid. Tama ang sinabi ni Nanay, Kuya Aldrich ang nagwasak ng buhay ko. Pinutol ng nobyo ko ang relasyon namin dahil nakita niya ang video ng marahas mong ugali. Lahat ay pinagtatawanan ako. Ngayon kailangan ko pang mamuhay na tulad ng mahirap sa lugar na nakakadiri. Bakit hindi ka sana nakpigil ng kaunti para sa ating lahat? Sa pakikinig sa iba't ibang akusasyon na inihahagis ng nanay at kapatid niya, ang emosyon ni Aldrich na nasa pinakadulo ng katigasan ay sumabog. Inihagis na lalaki ang walang lamang bag sa sahig na lupa ng napakamarahas. Bulat ang mga mata nito nang binaligtad ang tingin sa dalawang miyembro ng pamilya na walang utang na loob. Kayo ang nagrereklamo sa akin, kaya ninyo akong sisihin. Sino ba ang dahilan kung bakit kinailangan kong magnakaw ng perang kumpanya? Sino ang palaging nang hihingi ng mahal na alahas, mamahaling damit at paggamot sa beauty parlor bawat buwan? Kayo ang patuloy na humihiling ng maluho niyang pamumuhay na hindi ko kayang gawin gamit lang ang suweldo ko. Kayong dalawa ang palaging nagpupukaw sa akin para hamakain si Melodia para maramdaman ninyong may kapangyarihan kayo. Ngayon na ubos na ang pera niya, tinatanggi ninyo ako at kumikilos na parang kayo ay mga walang kasalanang banal. Kapareho ko kayong dalawang kasakiman ko. Patuloy ang matinding away, nagbabatuhan ng sumpa at naglalantad ng mga kasiraan ng isa't isa ng walang intensyong sumukuan. Ang tunong ang kanilang sigaw ay pumutol sa katahimikan ng probinsya at nagpatayo ngang ilan sa mga kapitbahay na nagtataka lang pumikit sa pagkaguhongang pamilyang nun ay laging nang mamayabang tuwing mag-uwi sa probinsya. Sa gitna ng palaging init na debate, isang tunongang motorsiklo ang narinig na lumalapit sa bakuran ngang bahay nila. Isang kuryer na nakasuot ng orange na uniforma ang huminto sa harap ng bukas na pintuan ng lumang bahay. Ibabang kuryer mula sa motorsiklo ng may hawak na malaking kayumangging sobre na tila napakakapal at maayos na nakasel. Tinitignan ng kuryer ang tatlong nakatira nang may mapahanap na tingin, nagtataka sa kanilang napakamahirap na kalagayan. Paumanhin po, dito ba nakikitira si Ginong Aldrich? May express na mahalagang sulat mula sa Regional Trial Court sa lungsod. Pakisign po dito bilang patunay ng pagtanggap, sabi ng kuryer habang inabot ang malaking sobre at isang papel ng resibo. Nang nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Aldrich ang pen at nilagyan ng pirma. Matapos umalis ang kuryer na nag-iwan ng ambon ng alikabok sa bakuran, agad na pinunit ni Aldrich ang dulo ng kayumangging sobre ng may matinding pagnanais na malaman ang laman. Sina Nanay Fergie at Charis ay tumahimik pansamantala, lumapit para makita ang laman ng sulat na nanggaling sa lungsod. Mula sa loob NG sobre, inilabas ni Aldrich ang tumpok NG opisyal na papel na may selyo NG gobyerno. Ang hanay na mga pangungusap na nakasulat sa unang pahina ng sulat ay katulad ng kidlat sa katanghalian na tumama eksakto sa ibabaw ng kanilang nga ulo. Ito ay isang opisyal na imbistasyon para dumalo sa isang kasong diborsyo na isinumite ni abogado ni Melodia. Ngunit ang nagpatigil ng pahinga ni Aldrich ay hindi ang kahilingan ng pahihiwalay, kundi ang kasamang dokumento sa susunod na pahina.
Hindi lang nag-file ng diborsyo si Melodia, kundi nagsama rin ng legal na reklamong ukol sa pagbabalik ng lahat ng personal na pranito na ninakaw ni Aldrich sa mahabang panahon para bayaran ang maluho niyang pamumuhay ng kanyang ina at kapatid. Ang halagang kabayaran na nakasulat sa sulat ay umabot sa daan-daang milyong piso. Isang halaga na imposibleng mabayaran ng pamilyang ito kahit ibenta nila ang lahat ng organ ng katawan nila. Naging patunay ang sulat na hindi papayagan ni Melodia na makaalis sila ng basta-basta. Ang kanilang pagdurusa sa lumang bahay na ito ay simula pa lang, dahil ang korte ay mabilis na hahalukaying lahat ng natitirang buhay nila hanggang wala nang matitira maliban sa utang at walang katapusang kawalan ng pag-asa. Dumating na ang araw ngang pagdinig, nagdadala ngang napakamakapal na init ng tensyon sa hangin. Para kay Aldrich, ang biyahe patungo sa gusaling hukuman ay isang pagdurusa na nagbubusog ng lahat ng natitirang katinuan niya. Ang lalaking noon ay laging nagsuswat ng mayos at mahahalagang damit ay ngayon ay mukhang napakadugyot at nakakalungkot. Para makarating sa lungsod para sa pagdinig ng kanyang diborsyo, napilitan si Aldrich na ihagis ang lahat ng natitirang dignidad at manghiram ng prasa isang lokal na 5,6 na nagpapahiram sa kanyang lugar. Ang 5,6 ay nagpautang na may napakataas na interes. Ngunit si Aldrich ay walang pagpipilian dahil wala siyang kahit isang piso para bumili ng tiket ng bus papunta sa lungsod. Maraming oras na biyahe gamit ang ordinaryong bus na mainit at mapagod ay lalong nagpasama ng kanyang itsura. Ang kamisa niya ay gulong-gulo at puno ng mansa ng pawis. Itim ang mga mata niyang kulang sa tulog sa maraming araw na pag-aalala tungkol sa kinabukasan niya. Pagdating sa waiting area ng hukuman, muli siyang tinampal ng mapanuyasnak na tingin ng gataw sa paligid. Nagpapaalala sa kanya ng kasalukuyang posisyon bilang isang suspek na naghihintay ng hatol. Sa wakas ay bumukas ang pintuan ng pangunahing silid ng pagdinig. Pumasok si Aldrich ng may napakamabibigat na hakbang, parang may daan-daang kilong bigat na nakakatanikala sa kanyang mabukong-bukong. Nang itaas niya ang ulo, agad na nakapunta ang tingin niya sa mesa sa kabila kung saan nakaupo ang nagrereklamo. Doon, si Melodia ay nakaupo ng napakaayos at mahinahon. Ang babaeng may hijab ay nagpapalabas ng napakamatinding aurang dignidad. Ang mukha nito ay maliwanag at hindi nagpapakita ng anumang kalungkutan o pressure. Sa tabi ni Melodia ay nakaupo si Attorney Andres na sinaayos ang makapal na tumpok ng mga dokumento sa mesa ng may maayos na kilos. Ang pagkakaiba ng kalagayan ng dalawang panig ay katulad ng langit at lupa. Si Melodia ay mukhang isang nananagumpay na reyna na nakaupo sa kanyang trono, habang si Aldrich ay mukhang isang ordinaryong laganap na naghihintay ng awa. Diretso ang tingin ni Melodia sa harapan, hindi man lang lumingon o nagbigay kahit kaunting atensyon sa pagdating ng lalaking sa maikling oras ay magiging opisyal ng dating asawa. Pumasok ang punong hukom at tuminog ang pamalo sa ibabaw ng kahoy na mesa, nagpapakita na ang pagdinig ay opisyal na nagsimula. Marikit na binasa ng punong hukom ang laman ng kahilingan ng diborsyo na isinumita ng panig ni Melodia na kinabibilangan ng ebidensya ng paulit-ulit na pisikal na karahasan, pagtataksil ng tiwala at manipulasyon ng pananalapi na lubhang nakpakasama sa panig ng asawa. Sa pakikinig ng lahat ng krimen niyang ibinabalita ng detalyado sa harap ng mahistrado, ang manatitirang kayabangan at kasakiman sa dibdib ni Aldrich ay muling nagbabangon, tumanggi siyang mawasak na mag-isa. Mahigpit na kinupit ng lalaki ang dulo ng mesa ng pagdinig pagkatapos ay nagsalita ng may tono na sinisikap niyang maging matigid para mapatay ang takot niya. Marangal na punong hukom, itinatanggi ko ang lahat ng mga akusasyong iyon. Ako ang ulo ng pamilya. Mayroon akong ganap na karapatan sa aming buhay may asawa. Kung talagang gustong lumayo mang babaeng ito at iwan ako, kailangan kong hilingin ang karapatan ko sa hatian ng pag-ari. Sa aming pagpapakasal, lubhang tumaas ang halaga ng lahat ng kanyang yaman, at ito ay dahil kasama ko siya bilang asawa. Hinihingi ko ang kalahating lahat ng assets ng kumpanya.
ang malaking bahay at naipon niya bilang lehitimong hatiang pag-ari. Hiningi ni Aldrich ng malakas, ipinakita ang kasakiman na malalim na nakaugat sa kanyang pagkatao. Umaasa siyang ang walang kakayanang kahilingan na ito ay makapagliligtas sa kanya mula sa kailaliman ng kahirapan at makatulong sa kanya na mabayaran ang utang sa 5,6 na patuloy na kumukulit sa kanya. Sa pakikinig sa napakawalang batayan na kahilingan, ngumiti ng bahagya si Attorney Andres. Ang bihasang abogado ay hindi nagalit kundi talagang naaliw sa antas ng kasakiman ng lalaking ito. Dahan-dahan siyang bumangon, inayos ang kanyang suit at kumuhang makapal na folder na may pula mula sa tumpok ngam nga dokumento sa kanyang harapan. Lumakad ng may determinadong hakbang si Attorney Andres patungo sa mesa ng mahistrado at ibinigay ang pula na folder. Pagkatapos, bumalik siya at hinarap si Aldrich ng may napakamatamang tingin. Marangal na mahistrado, ang nasasakdal ay tila nagdurusa ngang malubhang pagkawalang ang memorya. O maring sadya niyang isinasara ang mata sa katotohanan ng nga legal na dokumento na siya mismo ang pumirma sa harap ng isang opisyal na notaryo. Ibinigay ko lang ang kopya ng prenuptial agreement na napakasunduan ng dalawang panig bago pa man ipakasal. Sa dokumentong ganap na may bisang batas na iyon, malinaw na nakasulat na ang lahat ng pag-aari ng panik na asawa, kita ng panik na asawa, at lahat ng assets na makukuhang panik na asawa sa loob ng kasal ay ganap at eksklusibong pag-ari ni Ginang Melodia at ganap na hiwalay mula sa panik ng asawang lalaki. Walang tinatawag na hatiang pag-aari sa kasal na ito, kaya ang kahilingan ng nasasakdal na agawin ang kalahating kayamanan ng aking kliyente ay isang aksyong walang batayan at isang nakakahalang anyong kasal. Malinaw na sinabi ni Attorney Andres nang may malakas na bariton na umalingaw sa buong silid ng pagdinig. Biglang naging maputla ang mukha ni Aldrich. Naalala niyang pumirma siyang isang dokumento sa simula ng kasal nila. Ngunit noong oras na iyon, ang kayabangan niya ay nagpapakialam na maari niya palagi si Melodia sa lahat ng oras kaya hindi na niya inabala ang sarili ni limanag ang nilalaman ng dokumento. Ngayon ang pagpapabaya at kayabangan niya ay naging matalim na espada na pumutol sa lahat ng pag-asa niyang makuha ang pera. Ngunit ang mapamuksang suntok mula sa panig nagrereklamo ay hindi pa tapos. Muli pang humakbang si Attorney Andres sa kanyang mesa at kinuha ang isa pang tumpok ng nga dokumento na naglalaman ng daan-daang pahina ng kopya ng bank transaction. Marangal na mahistrado, hindi lang tinatanggihan ng aking kliyente ang kahilingan ng hatiang pag-ari, kundi nagsusumite din kami ng counterclaim para matiyak na ang Ginoong Aldrich ay mabayaran ang lahat ng utang na kanyang nilikha sa loob ng kasal. Ito ang talaan ng transaksyon mula sa 5 iba't ibang credit card na lahat ay nakarehistro sa pangalan ni Gino Aldrich. Sa pamamagitan ng credit card na ito, pinalitan ng nasasakdal ang maluho niyang pamumuhay ng kanyang ina at kapatid na babae. Mula sa pagbiling branded na bag, mahal na paggamot sa beauty parlor, alahas na ginto, hanggang sa bakasyon sa ibang bansa. Ang kabuang naipon na utang kasama ang interes ay umabot na sa 100 milyong piso. Batay sa parehong prenuptial agreement, ang lahat ng personal na utang na hindi ginagamit para sa pangunahing pangangailangan ng tahanan ay ganap na personal na responsibilidad ng taong ang pangalan ay nakasulat sa utang na iyon. Si Ginoong Aldrich ay kailangang tugunan ang buong pasanin ng 100 milyong piso nang wala ni isang pisong kinuha mula sa aking kliyente, patuloy ni Attorney Andres. Nahahatid ng panghuling suntok na ganap na winasa ang depensa ni Aldrich nang wala ng kahit anumang natirang bahagi. Halos nahulog si Aldrich mula sa kanyang upuan ng kasing luwag, patay na malamig na pawis ang pumapatak mula sa noo at likod niya. Bukas ang bibig niya, ngunit ang dila niya ay namanhid, hindi makapagbigay ng kahit isang salita para sa kanyang sarili. Ang makatotohanan na ibinahagi ni Attorney Andres na may kasamang malegal na dokumento na imposibleng itanggi ng sinuman, ay patuloy na umikot sa kanyang ulo tulad ng isang sumpa na hindi niya kailanman mababayaran sa buong buhay niya. Ang buong buhay niya ay tunay na natapos sa silid na pagdinig na ito.
Pumasok siya rito bilang isang taong mahirap at lalabas siya rito bilang isang suspek na nagmamana na daan-daang milyong pisong utang. Maingat na tiningnan ng punong hukom ang lahat ng ebidensya ng dokumentong iyon matapos mag-usap ng maiksi sa mga miyembro ng mahistrado. Sa wakas ay itinaas ng punong hukom ang ulo at tumingin sa mesa ng pagdinig. Napakatahimik ng silid habang hinihintay ang pangungusap ng hatol na magbabago ng kapalaran ng dalawang tao magpakailanman. Batay sa lahat ng lehitimong ebidensya na isinumite at sinuri sa pagdinig na ito, ang mahistrado ay nagpapasya na yakapin ang lahat ng kahilingan ng nagrereklamo. Epektibo mula sa sandaling ito, ang kasalang pangkat nina Ginang Melodia at Ginong Aldrich ay opisyal na naputol dahil sa diborsyo. Nagtatagda rin ang hukuman na ang lahat ng ari-arian ay ganap na pag-ari ng panik na nagrereklamo alinsunod sa prenuptial agreement at ang lahat ng nakatala sa utang sa pangalan ni Ginoong Aldrich ay ganap na personal na responsibilidad ni Ginong Aldrich. Tatlong malakas na taga ng pamalo ang marikit na umalingaw-ngaw. Pagtata nito sa madilim na kabanata ng buhay ni Melodia at tinatakda ang kapalaran ni Aldrich sa walang katapusang pagdurusa. Huminga ng malalim si Melodia, isang ngiting tunay na kaluwagan ang lumitaw sa kanyang malabi. Nagpasalamat siya kay Attorney Andres. Pagkatapos ay bumangon mula sa kanyang upuan at lumakad palabas ng silid ng pagdinig ng hindi man lang lumingon sa dating asawa. Sa parahong sandali, dalawang pulis na nakauniporma ang pumasok sa loob ng silid para sunduin si Aldrich. Dahil ang status ni Aldrich ay nananatili bilang suspek sa kasong karahasan at embezzlement ng pondo ng kumpanya, ang kanyang pansamantalang kalayaan ay binawi ng araw na iyon din. Hinawakan ng mga opisyal ang mahinang braso ni Aldrich, pinalagyan ng malamig na posas ang kanyang mga pulso at inangat ang lalaking ganap ng nawalan ng kalinuan at inikpaw pabalik sa loob ng madilim at malamig na selda. Mabilis na lumipas ang panahon, nagdadalang malalaking pagbabago para sa bawat buhay na patuloy na umuusad. Isang taon na ang lumipas mula nang ang taga ng pamalo ng hukuman ay napalaya si Melodia mula sa mga tanikala ng pamilyang parasito. Para kay Melodia, ang isang taon na ito ay isang kahangahangang panahon ng muling pagbabangon. Matapos malinis ang buhay niya mula sa mga parasito na nun ay nang hihitit ng kanyang lakas, ang negosyo at mga aset ay lumalago ng napakabilis ng walang hadlang. Ang babaeng may hijab na laging nagpapalabas ng katahimikan ay pinalawak na ang kanyang negosyo sa iba't ibang sektor na may magandang kinabukasan. Isa na rito ang sektor ng mataas na antas na turismo. Nang umagang iyon, ang langit ay napakamaliwanag nang walang kahit isang ulap. Ang maibon ay masayang kumakanta para salubungin ang pagbubukas ng isang maluho niyang resort ni Melodia na katapos lang may tayo sa isang napakamagandang lugar sa probinsya. Ang gusaling resort ay gumagamit ng disenyong tradisyonal na Pilipino na pinagsama sa mga pasilidad na pangmundo, napapalibutan ng tanawin ng berdeng taniman ng palay at dalisay na agos ng ilog. Isang mataas na itim na sasakyan ay dahan-dahang tumatakbo sa makinis na nakaaspalto na landas ng probinsya, huminto eksakto sa harap ng pangunahing pintuan ng resort na binabantayan ng mga security. Bumukas ang pintuan ng pasahero at lumabas si Melodia ng may kahangahangang kagandahan. Nakasuot siya ng napaka-eleganteng trabahong damit. Ang mukha nito ay nagpapalabas ng maliwanag na ngiting ang kapayapaan na hindi pa nakita dati. Ang pagdating niya ay agad na sinalubong ng hanay ng kawani na magalang na yumuyukod at ni Attorney Andres na ngayon ay nagsisilbing punong legal na tagapayo sa lahat ng negosyo niya. Binigyan siya ni Attorney Andres ng pagbubunyi sa kahangahangang tagumpay ng kliyente at kasosyo sa negosyo. Ginabayan si Melodia para putulin ang sintas ang pagbubukas na nagtatanda sa simulang ng bagong kabanata ng tagumpay niya. Habang iyon, eksakto sa kabilang kalsada na nagpapagiwalay sa mataas na bakod ng maluho niyang resort, isang kabaliktarang tanawin ang nagaganap. Sa likod ng bulok na bambu na bakod,
Nakatayo ang lumang bahay na kahoy na may sahik na lupa na pamana ng angkan ni Aldrich na mas kilabot ng tingnan kaysa isang taon na ang nakakaraan. Ang bubong ng lumang gusali ay marami na ngayong butas na tinatakpan ng amag na plastik. Ang buhay sa loob ng bahay na iyon ay tunay na katulad ng impyerno sa mundo. Si Charis, na noon ay isang materialistang babae na may maliwanag na mukha na nakabalot ng mahal na kolorete, ay ngayon ay mukhang nakakalungkot. Ang balat nito ay nasunok ng araw at naging matigas. Nakakalat ang buhok at lubhang payat ang katawan dahil sa kakulangan ng sustansya. Nakaupo ang babae sa teras na may sahig na lupa habang umiyak ng malakas, nagtatalo sa isang maliit na piraso ng inasnan na tuyo noong nakaraang gabi kasama ang sariling ina. Ang kalagayan ni Nanay Fergie ay mas malala pa. Madalas bumabalik ang sakit ng mataas na presyon ng dugo, ngunit wala siyang kahit isang sentimong pambiling gamot. Hinihampas ng matandang babae ang braso ng kasama sa pamamagitan ng sangang ang kahoy. Palagi na lang nagrereklamo sa malas nila at sinusumpa ang kalagayan na lagi silang nagugutom araw-araw. Ang mental at pisikal na pagguho ay tunay na kumakain sa dalawang babaeng nun ay palaging nagmamalaki ng pekeng kayamanan. Wala ng pagmamalaki, wala ng mamahaling gamit, nag-iwan lang ng matinding galit sa isa't isa sa gitna ng kahirapang parang may kawalang hininga. Mula sa likuran ng lumang bahay, lumakad si Aldrich ng may hakbang na nadudulas sa lupa, katulad ng isang taong walang kaluluwa. Matapos mabilanggo ng ilang buwan at ang lahat ng aset ay nasamsam ng kumpanya para mabayaran ang 1,001 pisong pagkawalan niyang ninakaw, si Aldrich ay napalaya. Ngunit may pasanin ng milyon-milyong pisong utang. Ang lalaking dating adik sa pagalang ay kailangan na ngayong magtrabaho ng mahirap bilang isang manggagawang bukid para sa mga magsasaka sa probinsya para makakuha ng isang pinggang masamang kanin. Ang itsura ni Aldrich ay ganap ng hindi makilala. Ang katawan na noon ay matibay ay ngayon ay manipis na manipis, nag-iwan lang ng buto na nakabalot ng balat. Ang mukha nito ay maputik at puno ng alikabok at ang damit niya ay karate lamang na t-shirt na maraming punit. Pinipigilan ni Aldrich ang dalawang malaking plastik na timba na puno na malabo na tubig mula sa balon gamit ang isang kawayan sa balikat. Nang humakbang si Aldrich sa harap na bakuran ng lumang bahay, ang marikit na tunog ng palakpakan mula sa kabilang kalsada ay kaagad na nag-akit ng kanyang atensyon. Hinarap ng payat na lalaki ang mabigat na katawan, ibinalik ang napakapuyat na ulo sa direksyon ng kalsada. Nagpalaki ng husto ang mamata sa kawalan nang makita kung sino ang nakatayo sa gitna ng grupong mataong nakasuot maayos. Mula sa malayo, nakita ni Aldrich si Melodia, ang dating asawa nito, na nakatayo ng nagliliwanag ng maliwanag at malayo, ngumingiti ng malawak na tinatanggap ang pinakamalaking tagumpay niya. Napapalibutan ng gakawani na tinitingnan siya ng may buong paggalang. Si Melodia ay mukhang napakamasaya, napakamatagumpay, at ganap na hindi nasalat ng pagkagiba na naiwan niya. Ang tanawing iyon ay katulad ng isang mapurol na espada na nakatuwak eksakto sa puso ni Aldrich. Nakatayo ang kahabag-habag na lalaki sa gilid ng maalikabok na daan. Ang tubig mula sa loob na timba na kanyang pinapigil ay nabuhos at basa ang lumang maong at paa na walang sapatos. Ang luhang pagsisising napakasakit at walang silbi ay bumagos pababa sa pisngi niya na maruming punong lupa. Natanto niya ng buong kaluluwa na ang kahanga-hangang babae na ngayon ay nakatayo sa kabilang dako ay sana ay pag-aari niya. Kung nagpasalamat lang siya, kung hindi siya naging ganid, at kung hindi siya naglakas loob na itaas ang kamay para saktan ang babaeng iyon, sana ay nakatayo siya ron ngayon na kasama sa tagumpay ni Melodia. Ngunit ang sariling kasakiman ang naksunong sariling kastilyo niya at nagtulak sa kanya sa maruming buhay na punong walang katapusang pagdurusa. Sa gitna ng kasiyahan ng pagbubukas, nakataong inilipat ni Melodia ang tingin patungo sa kabilang kalsada. Ang mamata nila ay direktang naktama sa pares ng malungkot na matang payat na lalaki para bang huminto ang oras ng ilang segundo. Tinitignan ni Melodia si Aldrich na gulo-gulo at tinitingnan ni Aldrich si Melodia na nagliliwanag. Walang galit sa mga mata ni Melodia, walang pagkamuhi,
Mayroon lang walang lalamang tingin na napakahama, itinuturing ang presensyang lalaki sa kabilang kalsada bilang alikabo lang na pinaliparin ng hangin. Bahagya itong tumayo ng mas maayos, nagpapalabas ng isang manipis na ngiti na napakaayos at punong ganap na tagumpay. Pinatunayan niya na ang pinakamabuting paraan ng pahihiganti ay ang tagumpay na masyadong mataas para abutin. Nang wala ni isang salitang sinabi, inalis ni Melodia ang pakikipag-ugnayan ng mata. Elegante niyang binalik ang likod sa nakaraan at dahan-dahang pumasok sa loob ng maluho niyang resort na mainit at comfortable. Nagbigay si Attorney Andres ng senyas sa Max Security. Sa susunod na segundo, ang mataas at matibay na bakal na pintuan sa harap ng resort ay automatikong nagsiksik. Ang malakas na tunog ng dalawang gilid ng bakal na pintuan na nagsiksik ay marikit na umaling-aungaw tulad ng isang walang hanggang hatol na nagpapagiwalay sa maliwanag na mundo ni Melodia mula sa madilim na impyerno ni Aldrich. Bumaksak si Aldrich sa maalikabok na lupa, umiyak ng buong lakas sa ilalim ng nakakasunok na araw, habang ang tunog ng pagtatalo ng nay at kapatid niya na nagtatalo sa butong isda ay patuloy na umalingaungaw sa likod niya, nagiging panghuling putahe na kanyang titikman araw-araw sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tapos na.